Hanggang saan ka nga ba kayang dalhin ng iyong kuryosidad? Kayanin mo kayang buksan ang isip mo kung mabigyan ka ng isang pambihirang pagkakataon na magkaroon ng kaalaman tungkol sa ibang mga nilalang sa mundo, na maaaring minsan mo na palang nakadaupang palad. Magandang araw po sa inyong lahat, Sitio Bangungot. Ako nga pala si Baste, 46 anyos, tubo mula sa isang maliit na barangay sa Bulacan, kung saan pa rin ako naninirahan hanggang ngayon. Lumaki ako na lolo't lola ko lang noon ang kasama ko sa buhay. Sanggol pa lang kasi ako nang iniwan ako ni nanay sa poder nila, dahil isa lang naman po akong malaking pagkakamali para sa kanya. Bunga lang naman ako ng isang gabing kataksilan niya noon sa kanyang asawa, na kahit kailan ay hindi ako nagawang tanggapin. Pinatawad nito si nanay sa kasalanan niya, pero kasama sa kasunduan nila na hindi ako magiging parte ng kanilang pamilya oras na ipanganak ako. Nung bata ako, hindi naman to naging kaso sa akin. Binusog naman ako ng lolo't lola ko sa pagmamahal noon, kaya hindi ako nakaramdam na may kulang sa aking pagkatao. Maayos naman ang buhay namin noon eh. Meron kasi kaming pwesto sa palengke kung saan nagtitinda kami ng mga gulay na karaniwang kami rin ang nagtatanim sa sarili naming lupa. At yun ang pangunahing ikinabubuhay naming tatlo, nina lolo at lola. 15 anyos ako nang mangyari itong kwentong gusto kong ibahagi sa inyo. Hindi ako pwedeng magkamali dahil tandang-tanda kong Flores de Mayo yun ng taong 1994. Bakasyon na kami sa eskwela, kaya palagi na rin akong nasa palengke noon at tumutulong kay lolo sa pagtitinda. Yung lola ko kasi noon ay may iniinda na ring sakit, kaya hindi na rin namin siya gaanong pinakikilos pa ni lolo. Magandang hapon sa inyo, Mang Emil. Baste, pagbilan nga ako ng 5 kilong kalamansi. Isang hapon, nag-aagaw na ang liwanag at dilim sa labas at nakapangalumbaba akong nanunood noon sa mga nagkakabit ng banderitas sa kalsada para sa gaganaping sagala kinabukasan. Bigla na lang dumating si Kuya Joaquin, yung suki namin ni lolo sa paninda naming kalamansi, na kami rin mismo ang nagtanim. Oh, abay, ikaw pala yung Joaquin. Ang dami mo yatang kailangan ngayon ah. Marami yatang inuubos sa inyo. Biniro pa ni lolo si Kuya Joaquin bago siya nagsimulang magkilo ng binibili nitong kalamansi. Tumawa rin naman yung suki namin, pero naalibadbaran lang ako sa paraan ng pagkakangiti niya noon kasi nakaramdam ako ng kakaiba. Sa totoo lang kasi, Sir Jupiter, noon pa man ay talagang iba na ang pakiramdam ko rito sa suki naming si Kuya Joaquin. Mabait naman siyang kausap kahit na masyado siyang tahimik at napakatipid kung sumagot. Tapos masyado rin siyang weirdo kung kumilos. Meron talaga akong hindi maipaliwanag sa pagkatao niya. Pero hindi ko matukoy noon kung ano yun. Misteryoso talaga siyang tao. Para bang ang dami-dami niyang itinatagong sikreto, tapos doon pa siya nakatira sa pinakadulo ng barangay namin. Yung bahay niya nasa gitna ng bukid, kaya nga hindi ko alam kung bakit sa amin pa siya bumibili ng kalamansi, gayong pwedeng-pwede rin naman siyang magtanim ng puno nun. Sobrang dami niya laging bumili ng kalamansi at wala akong kaide-ideya kung saan niya yun ginagamit. Talagang noon pa man ay sobrang tindi na ng nararamdaman kong kuryosidad sa pagkatao niya. Pero kahit kailan naman ay hindi ko naman naisip na magtanong kay lolo tungkol sa kanya.
Hindi ko alam kung bakit, pero parang natatakot ako eh. Oo, Mang Emil. Marami-rami yung dumadalaw sa akin ngayon para magpagamot. Parang lumalakas na naman yata ang puwersa ng mga inayupak eh. Inayupak. Abay nung nakaraan lang, impacto ang tawag mo sa kanila. Lalong lumakas ang tawa ni Lolo sa sinabi ni Kuya Joaquin. Ito naman ay napailing na lang bago inabutan ng bayad si Lolo. Hindi ko na matandaan kung magkano yung halaga ng binili niyang kalamansi, pero tandang-tanda ko pang nag-abot sa noon ng 500 piso. Tumalikod si Lolo at dumiretso sa may kaha para kumuha ng isusukli sa kanya. Pero dali-dali nang naglakad si Kuya Joaquin palayo. Lo, umalis na ho si Kuya Joaquin. Nakalimutan na ho yata ang sukli niya. Nakaw abay habulin mo. At malayo pa ang bahay noon. Mahihirapan siya kung babalik pa siya rito. Sige ho, Lo. Sumunod naman ako agad kay Lolo noon at tinabol ko nga si Kuya Joaquin, dala yung sukli niya. Buti na lang at hindi pa siya gaanong nakakalayo nun. Kuya Joaquin! Kuya Joaquin! Pasigaw kong tinawag ang pangalan niya kaya bigla siyang napahinto at napalingon sa akin. Nakita ko pang sumilay ang ngisi sa labi ni Kuya Joaquin nang mamukhan niya ako ang tumatawag sa kanya. Oh, bakit basti? May kailangan ka ba? Wala ho. Yung sukli niyo ho kasi, naiwan niyo eh. Pinabibigay ho ni Lolo. Yan ba? Iniwan ko talaga yan sa inyo. Keep the change ka mo. Pakisabi kay Lolo mo. Ipangdagdag na lang kamo sa pang-maintenance ni Aling Mirna. Ho? Ang laki naman ho yata nito kuya. Sigurado ho kayo? Tinanguan lang ako ni Kuya Joaquin habang nakangiti siya sa akin tapos tinapik niya ang balikat ko. Oo, marami rin naman tong kalamansing binili ko sa inyo eh. Mukhang sinobra na naman sa timbang ng lolo mo. Sigurado, mga ilang araw din ang itatagal nito sa akin. Magagamit ko to ng husto. Salamat ho kuya. Pero matanong ko lang ho pala, ano ho bang pinanggagamitan nyo niyang mga kalamansing binibili nyo sa amin? Bakit para hong ang dami-dami lagi? Totoo ho bang pinanggagamot nyo yan sa ubo? Gaya ng sinabi ni Lolo kanina? Biglang natawa si Kuya Joaquin sa tanong ko. Dahil doon nagtaas baba tuloy yung matipuno niyang balikat, kaya napakamot na lang ako sa ulo. Kakaiba talaga ang aura ng suki namin ito dahil para talaga siyang hindi normal na tao mula sa hitsura niya hanggang sa kilos at pananalita. Meron talagang kakaiba sa kanya. Hindi. Nagbibiro lang yung lolo mo kanina, basti. Hindi naman talaga ubo yung tinutukoy niya eh. Bakit? Gusto mo bang sabihin ko rin sa'yo kung anong nalalaman ng lolo mo tungkol sa akin? Nakangisi ng makahulugan si Kuya Joaquin habang sinasabi niya sa akin ang mga katagang yun. Hindi na ako sumagot pero nanatili akong nakatitig at hindi inaalis ang atensyon ko sa mukha niya. Ang totoo niyan, itong mga kalamansing to, ginagamit ko tong pangontra sa mga kalaban ko, basti. Kalaban? Anong ibig niyong sabihin, kuya?
Imbes na sagutin ako, isang makahulugang ngisi na naman ang sumilay sa mga labi ni Kuya Joaquin. Tapos nakita kong may kinapasyang kung ano sa bulsa niya, pagkatapos ay ipinakita niya iyon sa akin. Isa yung kulay puting parang makinis na bato na animo kamukha ng patak ng luha ang hugis. Nakabalot yun kanina sa magkapatong na piraso ng kulay itim na kulay pulang tela bago niya yun kinalas para nga ipakita sa akin. Ano ho yan, Kuya Joaquin? Anting-anting yan, basti. Mutya ng kalamansi kung tawagin sa amin. Mabisang pangontra sa kahit anong tagabulag. Yang mutyang yan, may kakayahan niyang alisin ng kahit anong pagbabalat kayo ng anumang nilalang na makakaharap mo. Ibig sabihin, kapag mayroon ka nito, magkakaroon ka ng isang kakaibang kakayahan na magmumulat sa'yo sa ilang mga sikreto ng mundo na ngayon mo palang madidiskubre. Napakunot ng matindi ang noo ko sa mga sinasabi ni Kuya Joaquin. Hindi ko gaanong maintindihan noon kung ano ba ang mga sinasabi niya, kaya nawiwirduhan na naman tuloy ako sa kanya. Tapos bakas pa rin noon sa mukha niya yung kakaibang ngisi na parabang natutuwa siya sa pag-uusap namin. Pero ewan ko ba, hindi ko rin maintindihan noon ang sarili ko kung bakit parang nakuha niya talaga ang atensyon at kuryosidad ko. Alam kong matagal ka nang nahihiwagaan sa akin, Basti. Nakikita ko yun sa paraan ng pagtitig mo sa akin. Nung unang beses ko palang bumili sa inyo ng kalamansi. Alam ko rin na maraming tanong na tumatakbo dyan sa isip mo. Kaya tatanungin kita ngayon. Gusto mo bang masagot ng lahat ng yan? Pagkatanong pa lang sa akin ni Kuya Joaquin ay mabilis pa yata sa 4:00 ang naging pagtango ko sa kanya. Lalong lumawak ang pagkakangisi niya dahil doon. Pagkatapos ay hiningi niya sa akin ang kanang kamay ko na mabilis ko namang iniabot. Maingat na inilagay ni Kuya Joaquin yung sinasabi niyang mutya sa palad ko. Nakapatong pa rin yun doon sa kulay pula at itim na tela. Sobrang namanghanga ako dahil nung eksaktong pagkalagay ni Kuya Joaquin nun sa palad ko, bigla na lang kuminang na akala mo tinamaan yun ng matinding liwanag. Sa sobrang pagkamangha ko nga nun, hindi ko napigilang hipuin yung mismong mutya gamit ang kabilang kamay ko. Ang kaso, sa gulat ko ay bigla na lang ako nung napaso. Aray! Talagang napahiyaw ako sa sakit dahil para akong tinusok ng maraming karayom sa daliri. Nalapnos yung balat ko. Buti nga hindi ko naihagis yung mutya dahil naging alerto si Kuya Joaquin at nahawakan niya agad yung palad ko. Mag-ingat ka, Basti. Hindi talaga basta-basta nagpapahawak ang isang anting-anting na pagmamayari ng iba. Kailangan muna kitang ipakilala sa kanya. Pagkatapos sabihin yun ni Kuya Joaquin ay bigla na lang niyang inilapit sa bibig niya yung kamay ko. At parang meron siyang ibinulong doon na hindi ko maintindihan. Basta ang alam ko lang pagbalik niya ulit sa akin ng mutya, wala na akong naramdamang pang-init galing doon. Kahit na direkta niyang ipinatong yun sa palad ko nang wala man lang nakaharang na tela. Hala! Ang galing! Natawa na naman si Kuya Joaquin sa naging reaksyon ko, pero agad ding bumalik sa pagiging seryoso ang mukha niya. Sobrang bilis talagang magbago ng mood niya, kaya lalo tuloy siyang nagmumukhang weirdo sa paningin ko. Huwag ka masyadong mamangha dyan, bata. Marami ka pang madidiskubre na baka lalo mo pang ikagulat.
Siguraduhin mo lang na handa yung dibdib mo sa mga pwede mong makita ha. Baka mamaya, bigla ka nalang maihisa sa lawal. Yun ang huling inihabilin sa akin ni Kuya Joaquin bago niya ako sinabihang bumalik na sa tindahan namin. Ang sabi niya, huwag na huwag ko raw aalisin yung mutya na yun sa katawan ko. Dahil bukod daw sa may kakayahan itong magpakita sa akin ng totoong hitsura ng kahit na sino o anong klase ng nilalang na makakasalamuha ko. Magsisilbi rin daw itong proteksyon para hindi nila ako magawan ng kahit na ano. Sa totoo lang, hanggang sa makabalik na ako sa tindahan namin noon ay hindi ko pa rin talaga maintindihan noon kung ano ba yung pinasok ko. Wala akong kaide-ideya na agad-agad pala ay masusubukan ko na ang bisa ng mutyang ipinahiram sa akin ni Kuya Joaquin. Ay, saan ka ba galing, bata ka? Kay tagal mo yata bumalik. Napakamot ako sa ulo nang salubungin ako ni Lolo ng sermon. Dinumog na pala kasi kami ng customer at mag-isa lang siyang naiwan na nagtitinda doon. Pasensya na hulo. Si Kuya Joaquin ho kasi. Nagkwentuhan pa kami saglit. Saglit na napahinto si Lolo sa pagtitimbang ng kulay na binibili sa kanya ng customer namin dahil sa sinabi ko. Ano ka mo? Si Joaquin? Nakipagkwentuhan sa iyo? Ano naman ikinuwento sa iyo, Aber? Parang diskumpiyado si Lolo na maniwala sa akin. Nagsimula na rin akong tumulong nun sa kanya sa pagbabalot ng gulay na katatapos niya lang timbangin. Wala hulo. May pinakita lang ho siya sa... Pero bago ko pa maituloy ang anumang sasabihin ko, Sir Jupiter, bigla na lang akong napaatras palayo sa customer na aabutan ko sana ng ibinalot kong gulay. Nagulat kasi ako nang makita kong merong isang nilalang na nakasampa sa likod niya. Isang nilalang na animo hitsurang palaka yung mga kamay at paa na nakapulupot sa katawan ng lalaking customer namin. Ang ulo nito mukhang kakaiba. Nakabuka pa nga ang pagkalaki-laking bibig niya at nakakagat sa ulo ng customer kaya talagang natulala ako ng gusto. Abaya po, kanina pa nakatanga sa'yo yung bumibili. May balak ka pa bang ibigay sa kanya yung gulay? Bayad na yan ah. Naiiling akong siniko ni Lolo ng marahan at doon pa lang ako natauhan. Doon ko lang din napansin na medyo masama na pala ang tingin sa akin ng lalaking customer namin. Nahihimas-himas na sa balikat niya na halatang sumasakit. At alam kong dahil yun sa nilalang na nakasampa sa likuran niya. Hindi ako makapaniwala. Sobrang bilis ng naging epekto sa akin ng mutya. Hanggang sa nakaalis tuloy yung customer namin yun, habol-habol ko pa rin siya ng tingin. Medyo nakakalayo na ito sa amin nang mapansin kong biglang gumalaw yung nilalang sa likod niya. Tapos lumingon ito pabalik sa direksyon namin. Buti na lang alerto ako, Sir Jupiter. Naiiwas ko agad ang tingin ko sa kanila bago pa niya ako mahuli. Doon ko na-realize na kailangan ko nga pala talagang mag-ingat. Mahirap na baka mapahamak ako kapag nalaman ng mga kakaibang nilalang na yun na nakikita ko sila. Sobrang tindi ng kilabot na nararamdaman ko ng mga sandaling yun. Hindi ko akalaing totoo pala talaga na may mga ganong klaseng nilalang tayong kasama na namumuhay dito sa ibabaw ng mundo. Parang bigla tuloy akong nagsisi
na tinanggap ko yung mutyang ipinahiram sa akin ni Kuya Joaquin. Problema ko nga tuloy ng gabing yon ay kung paano ako matutulog. Umuwi kami ni Lolo sa bahay na hindi pa rin ako mapakali. Nasa labas pa lang kami ng bakuran namin noon ay naririnig ko ng uubo-ubo ang lola ko. Kasama niya naman yung isa naming kamag-anak na nagpresentang tumingin kay Lola kapag nasa palengke kami ni Lolo. Kaya hindi naman kami nag-aalala nung una, pero bigla na lang nagbago ang pakiramdam ko nung makatapak na nga ako sa loob ng bakuran namin. Ano ba naman tong batang to? Bigla na lang natutulala. Abay, ano bang nangyayari sa'yo, basta eh? Kanina kapag ganyan sa palengke, para kang lutang. Medyo nahimigan ko na ang inis sa boses ni Lolo, pero wala pa rin doon ang isip ko. Nakatuon na kasi ang mga mata ko sa likod ng malaking puno ng langka na katabi lang noon ng bahay namin. Paano kasi? Meron ako napansing tila gumagalaw-galaw na bagay doon na habang naglalakad ako papalapit ay lumilinaw ang hitsura. Isa yung nilalang na kulay itim ang balat. Mukha itong aso pero nakapagtataka ang laki nito. Pati na rin ang paraan nito ng pagtayo. Gamit lang ang dalawa nitong paa. Kitang-kita kong sinusundan kami nito ng tingin ni Lolo habang papalapit kami sa pintuan ng bahay. Kaya hindi rin nakaligtas sa paningin ko na meron itong tilang mistulang dila na nakalawit galing sa loob ng ilong niya habang ang mga mata nito ay parang luluwa na habang nakatitig sa amin ng masama. Alam ko, Sir Jupiter, na alam niyang nakita ko siya dahil nagkasalubong kami ng tingin. Kaya nga nang mapahinto ako mismo sa tapat niya ay dali-dali na rin siyang kumaripas ng takbo kahit na parang maging siya ay gulat na gulat din. Lolo? Ano ho bang pinakamabisang pangontra sa aswang? Nangangatalang boses ko nang tanungin ko yon kay Lolo Emil. Nalaki naman ang mga mata ng lolo ko pero agad siyang sumagot. Apay, ano pa? Edi asin. Nagulat ako nang bigla na lang may dinukot si Lolo mula dun sa bitbit niyang bayong. Doon ko lang naalalang bumili nga pala kami ng isang tumpok na asin sa palengke bago kami umuwi kanina. Yun ang isang isinaboy ni Lolo sa paligid ng bahay at bakuran namin dahil mabilis niyang nakuha kung anong ibig sabihin ng tanong ko. Umamin ka nga sa akin, Baste. Anong pinag-usapan niyo ni Joaquin? Ano ang ipinakita niya sa'yo at namataan mo agad ng aswang na yon sa labas? Naggulat na lang ako sa naging tono ng pananalita sa akin ni Lolo pagkapasok namin sa bahay. Doon ko lang napagtanto na parang may alam pala si Lolo tungkol sa tunay na pagkatao ni Kuya Joaquin kaysa sa inaakala ko. Dahil tuloy doon inapilitan na lang akong umamin at ipakita kay Lolo ang tungkol sa mutya ng kalamansi na ipinahiram sa akin ni Kuya Joaquin. Sinasabi ko na nga ba eh. Sus Mariosay, ano bang pumasok sa isipan ng lalaking yun at ipinaubayan na sa'yo yung anting-anting na yan? Napabuntong hininga na lang si Lolo at nanghihinang napaupo sa papag na katabi ng kinahihigaan ni Lola. Hindi naman ako makatingin sa kanya. Hindi ko maamin ang totoo ay ako naman talaga ang may gustong ipahiram sa akin ni Kuya Joaquin yun dahil sa aking kuryosidad.
Isauli mo na yan sa susunod na dalaw ni Joaquin, Bastay. Hindi ka dapat humahawak ng mga ganyang bagay dahil baka ikapahamak mo pa yan. Wala akong nagawa kundi ang tumango na lang noon at sumang-ayon sa kagustuhan ni Lolo. Siguro dahil na rin sa takot na naramdaman ko sa mga unang nakita ko pa lang ng gabing yun, kaya ganun na lang din ako kabilis sumuko. Pero hindi ko inaasahan ang masasaksihan ko kinabukasan din agad pagkatapos mapasa sa akin ang mutyang yun. Mga bandang 7:00 yata ng gabi nang magsimula ang saggala sa kalsada. Doon mismo sa tapat ng palengke kung saan kami nakapwesto. Kitang-kita yon mula sa tindahan namin kaya wiling-wili kami sa panunood ni Lolo kahit na marami noon ang disappointed daw dahil yung gaganap na Reyna Elena ng barangay namin hindi naman ganun kagandahan. Hindi pa rin kami nagsasara ng tindahan noon dahil nga inaabang naming dumaan ulit si Kuya Joaquin. Maya-maya isang babae ang lumapit sa tindahan. Kasama niya ang isang lalaki na sa hula namin ay tatay niya. Medyo napakunot pa nga noon ang noo ko kasi napansin kong kakaiba ang itsura ng babae. Sobrang payat niya, Sir Jupiter. Tapos parang tuyong-tuyo ang balat niya na nagtutuklap-tuklap. Kahit ang labi niya, bitak-bitak din. Napansin ko yun nang magtanong siya kay Lolo kung meron daw ba kaming tindang mais. Naku, Inay, meron pa pero ilang piraso na lang to. Ayos na yan, Mang Emil. Bibilin ko na lang para makakain ni ring dalaga ko. Hindi ko na kasi alam ang gagawin ko para gumaling eh. Ilang araw nang walang ganang kumain yan. Gawa ng iniindang sakit. Yung tatay ng babae ang sumagot. Kakilala pala ito ni Lolo. Tawagin na lang natin siyang Mang Roger. Dati raw itong nangungupahan malapit doon sa may amin, pero lumipat din nung isang buwan dahil nakabili sila ng lupa sa kabilang purok. Payo nga no. Napaano ba yung anak mo, Roger? Napatingin niyo na ba sa doktor yan? Bumuntong hininga muna si Mang Roger at sinulyapan ng anak niyang tawagin na lang nating Ate Mabel bago muling binalingan si Lolo. Hindi ko nga alam, Mang Emil eh. Sa totoo lang, kahit mga doktor, hindi rin mapaliwanag ang sakit niya. Lahat naman ng mga test niya normal. Wala naman daw siyang sakit, pero tignan niya naman ang itsura. Abay, oo. Klase, parang butot balat na yung anak mo ah. Hindi kaya yan ay. Pero bago maituloy ni Lolo noon ang sinasabi niya ay parang bigla siyang nagdalawang isip. Tapos bigla niyang binago ang usapan. Ano raw pa ang nararamdaman niyang anak mo, Roger? At kailan ba nagsimula yan? Di ba't nung nakaraan lang naghahanap ang asawa mo na mapagtatayaan ng gown? Dahil isasali raw sa sagala yung dalaga niyo. Ayun na nga, Mang Emil eh. Biglaan talaga nangyari din sa anak ko. Ito dapat na magre-Reyna Elena eh. Kaso bigla naman nagkaganyan. Halata ang sobrang panghihinayang sa mukha ni Mang Roger habang nag-uusap sila ni Lolo. Tutok na tutok naman ang atensyon ko sa kanila kaya lang maya-maya na-distract ako nung biglaan lang akong nakakita ng malaking bangaw sa harap ko. Sobrang laki talaga noon, halos sinlaki na yata ng bubuyog kaya sinundan ko ng tingin. Nakita ko dumapo ito doon mismo sa balikat ni Ate Mabel pero parang hindi niya naman ito napapansin. Tinitigan ko pa rin yung bangaw hanggang sa maya-maya ay nakita kong pumasok ito sa tenga ng dalaga. Napasinghap talaga ako noon. Napatayo pa nga ako sa kinauupuan ko eh.
Pero si Ate Mabel parang hindi niya naman naramdaman yun. Doon na ako ng lamig. Lalo na nang makita kong sunod-sunod na ang naging pagdating ng mga bangaw sa paligid na lahat ay pumapasok sa tenga ng dalaga. Parang ako lang talaga ang nakakapansin noon dahil wala namang reaksyon yung ibang tao sa paligid namin, kabilang na si Ate Mabel. Oh, ano na naman nangyayari sa'yo dyan, Bastay? Abay, namumutla ka na naman. Hindi naman nagtagal ay napansin din ni Lolo yung reaksyon ko. Para naman akong natataing bumaling sa kanya ng tingin habang marhan akong tumuturo kay Ate Mabel. Sasagot na sana ako noon pero bigla na lang kaming nagulat nang sa harapan namin ay dumuwak si Ate Mabel at sumuka ng buhangin. Pino at maputing buhangin ang isinuka ni Ate Mabel, Sir Jupiter, na may kasama pang kakaibang mga insekto na ang hitsura ay kamukha ng malalaking garapata ng aso. Lolo, kanina pa ho may umaaligid na mga insekto kay Ate Mabel. Nakita ko ho, pumapasok yun sa tenga niya. Parang bigla ring natulala si Lolo sa sinabi ko. Napasulyap siya kay Ate Mabel tapos napailing siya na nanlalaki ang mga mata. Bigla niyang hinawakan ng balikat ni Mang Roger. Roger, abay sa tingin ko, hindi na simpleng karamdaman niyang iniinda ng anak mo. Nasubukan mo na ba yang ipatingin sa albularyo? Hindi pa, Mang Emil. Bakit po? Ano po ba sa tingin niyo ang nangyayari din kay Mabel? Pero hindi na sinagot pa ni Lolo ang tanong ni Mang Roger noon. Binalingan niya na lang ako bigla at inutusang magsarado na raw kami ng maaga kahit hindi pa naman tapos ang prosesyon. Bakit holo? Uwi na ho ba tayo? Abay, hindi. Kaya na't samahan natin yung mag-ama doon kay Joaquin. Ho? Bakit naman ho kay Kuya Joaquin natin sila dadalhin, Lo? Abay, siya lang ang makakatulong sa kanila ngayon, Bastay. Hindi mo ba alam na magaling namang gagamot ang Kuya Joaquin mo? Kaling yan sa pamilya ng mga antingerong tubo talaga dito sa atin. Napanganga ako sa sinabi ni Lolo tungkol kay Kuya Joaquin. Dahil doon hindi na ako kumontra pa, hanggang sa pumara na nga siya ng sasakyan papunta sa pinakadulong purok ng barangay namin. Sa totoo lang, yun ang pinakaunang beses na nakarating ako doon dahil hindi naman ako mahilig gumala nung binata pa ako. Namangha pa nga ako nang makita ko yung lugar na kinatitirikan ng bahay ni Kuya Joaquin. Halos wala talaga siyang kapitbahay. Tapos yung bakuran niya napapaligiran ng napakaraming halamang gamot tulad ng oregano, lagundi, luya, bawang, bayabas, kalamansi at kung ano-ano pa. Kaya lang yung puno niya ng kalamansi di ko alam kung bakit halos tuyot na. Iyang tuyot na puno ng mga kalamansing nakikita mo. Diyan galing ang mutyang ipinahiram sa'yo ni Joaquin. Kaya nga sa atin siya kumukuha ng kalamansi dahil yon ang ginagamit niyang pangontra sa mga tagabulag ng mga nakakalaban niyang nilalang dito sa atay. Bigla ay binulungan ako ni Lolo nang mapansin niya sigurong nakatitig ako dun sa mga tuyot na puno. Dahil doon inapatango na lang tuloy ako. Tapos nagtuloy-tuloy na kami sa paglalakad papasok sa bahay ni Kuya Joaquin. Kakatok pa lang sana si Lolo noon. Bigla nang bumukas ang pintuan ng bahay niya. Tumambad sa amin ang hitsura ni Kuya Joaquin na walang suot na pang-itaas at nakalugay pa ang buhok niyang hanggang balikat ang haba.
Naramdaman kong darating kayo, Mang Emil. Kaya hindi na ako natulog ng maaga. Halina ho't pumasok kayo sa bahay ko. Tinanggap naman namin ang paanyaya ni Kuya Joaquin at pumasok na nga kami sa loob. Ako ang nahuling maglakad, kaya nung mapatapat ako sa kanya ay ako lang ang nakarinig ng bulungan niya ako. Sa'yo muna yan. Mamaya ako nakukunin. Gusto kong makita mo kung anong klaseng mga kalaban ang sinasabi ko sa'yo kagabi. Medyo natakot ako sa sinabi niya pero hindi ko na lang yun ipinahalata. Tumango lang ako tapos nagtuloy-tuloy na ako hanggang dun sa pinakasalas ng bahay niya. Dun sa bahay ni Kuya Joaquin, ang dami kong nakitang mga kakaibang bagay na nakadisplay sa may altar niya. Marami doong mga kandila na kulay itim, pula, puti, at meron pang ang asul na hindi ko alam kung paano ginagamit. Meron din doong bungo ng tao na hindi ko alam kung totoo. Tapos meron ding mga iba't ibang makikinis na bato, pati na rin mga rosaryo. Nawili ako sa pagtingin-tingin sa buong paligid ng bahay, lalo na at parabang napakagaan ng pakiramdam ko nung pumasok ako doon. Parabang pakiramdam ko sobrang safe ko kung dun ako maglalagi. Napukaw lang ulit ang atensyon ko nang maya-maya ay nagsalita na ulit si Kuya Joaquin. Saan ba nagsimula yung nararamdaman mo? Direktang tinanong ni Kuya Joaquin si Ate Mabel. Sumagot naman ito agad na parang hirap na hirap. Itinuro niya yung sikmura niya tapos sabi niya ay nagsimula raw yun nung una sa simpleng pananakit lang ng tiyan. Hanggang sa napansin niya na raw na pati ang bandang likod niya ay kumikirot na rin. Sunod naman noon ay ang pagsakit ng kanyang ulo. Hanggang sa kalaunan na uwi na rin yun sa pagkahilo hanggang sa pagsusuka. Pero ayon din sa kanya ay ito pa lang naman daw ang unang beses na nagsuka siya ng buhangin na may nakasamang mga nakakadiring insekto. Sa tingin ko, Joaquin, ay pinaparang yan si Mabel. Kaya ako'y dalhin na namin sa iyo agad. Aba mahirap na, baka lalo pang lumala eh. Naiiling pa si Lolo habang nagpapaliwanag kay Kuya Joaquin, agad din naman siyang tinanguan. Tama nga ho yun, Mang Emil. Dahil lang gumagawa nito kay Mabel, hindi na ho gustong patagalin pa ang paghihirap niya. Ang gusto ho, patayin agad itong anak ni Mang Roger dahil sa sobrang galit. Anong ibig mong sabihin, Joaquin? Ano ba talagang nangyayari sa anak ko? Alalang-alala si Mang Roger at halos mamutla na habang nagtatanong siya kay Kuya Joaquin. Sa madaling salita ho, binabarang ho itong anak niyo, Mang Roger. Inggit at selos ho ang nakikita kong dahilan. Hindi na talaga ako nagtaka ng iyon ang sabihin ni Kuya Joaquin sa kanila. Paano kasi? Maganda naman talaga itong si Ate Mabel at kahit noon pa man ay marami ng mga kabarangay namin ang naiinggit sa kanya. Kaya nga kahit na anong isip ko noon, hindi ko talaga mahulaan kung sino ba ang pwedeng gumawa sa kanya nito. Yun din ang naging tanong ni Mang Roger. Ang totoo ho kilala ko na umpisa pa lang kung sino ang gumagawa nito sa anak nyo. Dahil minsan ko na rin ho siyang nakaharap noon sa ibang kaso. Pinatawad ko yun dahil bata pa Akala ko kasi may pag-asa pa siyang magbago. Sino? Sino ang walang yang yon na gumagawa nito sa anak ko?
Gigil na gigil ang boses ni Mang Roger noon habang kami ni Lolo Emil ay nag-aabang lang kung ano ang susunod na sasabihin ni Kuya Joaquin. Hanggang sa walang preno ay nabanggit nga ito ng tao. Yung gumanap na Reyna Elena sa Santa Cruzan ngayon. Siya ang gumawa nito kay Mabel. Siya rin ang gumawa nito sa dati nilang kapitbahay na naging kaagaw niya sa lalaki. Pumalatak si Kuya Joaquin matapos niyang ibunyag sa amin ang lihim ng Reyna Elena. Tapos umiling-iling siya bago siya nagpatuloy sa pagsasalita. Hayaan nyo. Alam ko naman kung paano gagamutin itong si Mabel. Lalo na't hindi pa siya ganun kalala. Sisiguraduhin ko sa pagkakataong ito. Talagang magtatanda na yung mambabarang na yan. Nakaramdam ako ng takot sa himig na ginamit ni Kuya Joaquin noon. Kita rin kasi sa mukha niya na talagang nainis siya dahil na rin siguro sa pagbibigay niya ng tsansa na magbago yung mambabarang na naging kalaban niya na dati. Hindi na siya nagpaligoy-ligoy pa pagkatapos noon at nakita ko na lang na inakay niya si Ate Mabel papunta sa isang may sandalang silya na gawa sa kawayan. Naghanda si Kuya Joaquin ng 8 piraso ng palito ng posporo, lubid, pati na rin ng kandilang itim at palangganang may tubig. Tapos ay nagsabit din siya ng rosaryo sa liig niya na malalaki yung mga bulitas na gawa sa marmol na itim. Nagdasal muna ng taimtim si Kuya Joaquin, gamit ang salitang Latin na hindi ko na matandaan man lang kahit na isang kataga. Pagkatapos noon, sinimulan niya ng itali muna doon mismo sa silya ang mga kamay at paa ni Ate Mabel. Pagkatapos ay kinausap ito tungkol sa mga pwedeng mangyari sa kanya. Bago ko simulan ang gagawin kong panggagamot kay Mabel, gusto ko lang ipaalam sa inyo na hindi dapat kayo maniwala sa anumang sasabihin ng kanyang tinig dahil sa pamamagitan ng katawan niya. Kakausapin ko ang mambabarang na tumatao sa kanya. Bago magsimula sa tunay na bakbakan ay nagbilin muna ng ganon si Kuya Joaquin. Sabi niya pa, mapanlin lang daw kasi ang mga mambabarang at magaling silang magpaawa kapag nabuking mo ng kanilang masamang gawain. Gagawin ito ang lahat, wag lang siyang masaktan. Kaya huwag na huwag daw kaming makikialam sa kanyang ginagawa, kahit na ano ang mangyari. Alinlangan naman noong tumango si Mang Roger. Alam kong gustuhin niya mang sumang-ayon na lang kay Kuya Joaquin noon ay hindi niya pa rin maialis sa sarili niya ang pag-aalala kay Ate Mabel. Naiintindihan ko naman yun dahil tatay siya. Pero hindi ko pa rin maiwasang kabahan dahil baka nga siya pa ang maging dahilan para lalo itong mapahamak. Hindi nagtagal ay sinimulan na ni Kuya Joaquin ang panggagamot. Nagsindi na siya ng kandila. Pagkatapos ay binulungan niya na naman ng dasal sa Latin yung suot niyang rosaryo. Pagkatapos noon nakita kong isa-isang isiniksik ng Kuya Joaquin yung mga palito ng posporo sa bawat pagitan ng mga daliri ni Ate Mabel, sa mga kamay nito at paa. Doon pa lang nagulat na kaming lahat dahil biglang sumigaw si Ate Mabel. Isang sigaw na hindi naman mukhang nanggagaling sa lalamunan niya kundi sa ilalim ng lupa. Para itong umiiyak na may halong galit. Kamusta ka na? Ang tagal din nating hindi nagkadaupang palad ah. Ang tagal mong hindi nagpakita sa akin. Mukhang natatakot ka yata. May kayabangan ng boses na ginamit ni Kuya Joaquin. Pero pagkakaalam ko ay kinakailangan niya talagang maging ganun kapag nakikipaglaban siya sa kanila para ipakita na hindi nila siya basta-basta masisindak.
Titig na titig naman ako noon sa mukha ni Ate Mabel dahil hinihintay ko kung sasagot ba yung mambabarang gamit ang boses niya. Pero muli na naman akong napatayo sa kinauupuan ko dahil sa gulat nang makita kong imbis ay nagbago ang mukha ni Ate Mabel. Naging kamukha nga ito nung nakatakdang Reyna Elena namin noon sa Sagala hanggang sa muli iyong nagpalit. At nakita kong naging napakapangit. Diyos ko po, impacta! Napahiyaw ako noon at napakapit sa likod ng lolo ko. Nakita ko na biglang ngumisinon si Kuya Joaquin, pero sobrang saglit lang noon. Ibinalik niya ulit yung buong atensyon niya kay Ate Mabel na ngayon ay nagpapapalag na para makawala. Bigla itong nagmura. Tinawag na gago at hayop si Kuya Joaquin. Kahit si Mang Roger, hindi inaasahan ang narinig na sinabi ng anak. Alam kasi naming lahat na hindi naman ganon si Ate Mabel. Sobrang kimi niyang babae, sa totoo lang, kaya nga lalo pa siyang nagiging maganda sa mata ng mga kalalakihan sa amin. Biglang dinampot ni Kuya Joaquin yung kandilang itim, tapos ay nagpatak siya ng mga luha nun sa kamay ni Ate Mabel. Lalo itong naghihiyaw, daig pa nito ang kinakatay sa sobrang lakas ng pagwawala nito dahil halos mabuwal na yung kinauupuan nitong silya. Sinabi ko naman kasi sa'yo na magbagong buhay ka na, di ba? Pinagbigyan na kita nung una, pero inulit mo pa rin. Pero imbis na magsisi ang mambabarang na kalaban niya ay nakita ko na lang na bigla nitong dinuraan si Kuya Joaquin sa mukha gamit ang katawan ni Ate Mabel. Berde ang inilabas nitong likido galing sa bibig niya. Para iyong plema na talagang kumalat sa mukha ni Kuya Joaquin. Pero nanatili lang kalmado si Kuya. Dumampot lang siya ng puting bimpo sa balikat niya pagkatapos ay ipinunas yun sa mukha niya. Pagkatapos nun, kinubad ni Kuya Joaquin yung suot niyang rosaryo bago isinuot yun doon sa lieg ni Ate Mabel. Kitang-kita kong bigla na lang umusok ang balat ng dalaga ng gawin yun ni Kuya. Pawis na noon si Ate Mabel kahit na wala naman siyang ginagawa at nakaupo lang siya sa silya. Sobrang talim ng titig nito kay Kuya Joaquin. Kung nakakamatay nga lang ang titig, malamang kanina pa bumulagta ang lalaki. Biglang tumayo si Kuya Joaquin maya-maya. Tapos naglakad ito papunta doon sa may dingding kung saan nakasabit ang buntot pagi niya na may nakaukit na katagang nakasulat sa baybayin o yung sinaunang mga letrang ginagamit ng tao dito sa Pilipinas. Hindi ko alam kung ano ang mga nakalagay doon pero ang hindi ko talagang makakalimutan ay nang makita kong iwas-iwas yun ng isang beses ni Kuya Joaquin. Pagkatapos ay bigla yung lumambot at nagmistulang latigo. Teka, Joaquin. Huwag mong sabihin gagamitin mo yan sa anak ko. Hindi ako papayag dyan sa balak mo. Ayoko. Uuwi na lang kami na anak ko. Hindi na nakatiis si Mang Roger nang makita niya kung ano ang balak na gawin ni Kuya Joaquin. Dahil doon nakakuha tuloy ng butas ang mambabarang. Bigla na lang itong nag-iiyak. Ginamit niya ang boses ni Ate Mabel para kausapin si Mang Roger na pigilan si Kuya Joaquin sa gusto niyang gawin. Dahil tuloy doon nagsimula ng humakbang si Mang Roger palapit sa anak. Balak niya na talagang kalagan noon si Ate Mabel. Mabuti na lang po at nandoon din si Lolo at nagawa niyang kausapin si Mang Roger. Sige Roger, gawin mo. Pigilan mo si Joaquin na iligtas ang buhay ng anak mo. Abay basta walang sisihan kapag tuluyan nang nawala sa inyo si Mabel, ha? Doon pa lang parang natigilan si Mang Roger. Bigla siyang napaatras palayo kay Ate Mabel.
Maya-maya pa itinakpan niya bigla ang tenga niya tapos ay bumalik na siya sa pwesto niya kanina at hinayaan si Kuya Joaquin sa kailangan niyang gawin. Hindi na nag-aksaya pa ng pagkakataon ng antingero. Pagkalayo ni Mang Roger, inihataw niya na agad ang latigo kay Ate Mabel. Lumatay iyon mula sa kanyang mukha pati na rin sa halos buong braso niya na tinamaan ng latigo. Isang hiyaw na naman mula sa kalaban ang umalingaw-ngaw sa paligid pero sa pagkakataong ito, ang kasunod nun ay ang paghingi na ng tawad. Dinig na dinig naming lahat noon ang sinabi ng mambabarang. Paulit-ulit, sabi niya ay hindi na raw niya uulitin ang lahat ng ginawa niya. Inamin niyang isa lang siyang nilalang na punong-puno ng inggit sa katawan kaya hindi niya mapigilan ang sarili niya na saktan at pahirapan ang mga kinaiinggitan niya. Pero kung patatawarin daw siya ni Kuya Joaquin ngayon, sisiguraduhin niya raw na magbabago na siya. Pero hindi na pumayag pa si Kuya Joaquin. Sa totoo lang, gusto lang daw talaga niyang ipakita sa mambabarang na yon na kayang-kaya niya silang labanan. Pero ang plano pala talaga niya ay patalbugin ang lahat ng barang na ginawa nito kay Ate Mabel bago niya ito patayin. Kailangan niya raw talagang gawin yun dahil yun ang magsisilbing warning sa lahat ng mga katulad dito sa kanilang lugar para hindi ito pamarisan. Paano Joaquin? Abay uwi na kami ha. Matapos ang naging session ng panggagamot ni Kuya Joaquin kay Ate Mabel, sobrang namangha pa rin ako nang makita kong gumaling din kaagad lahat ng latay, lapnos na balat at galos na natamo ni Ate Mabel kanina nung ginagamot siya. Niwala nga yung naiwang bakas at parang hindi yun nangyari. Doon ko napatunayang talagang magaling na manggagamot itong si Kuya Joaquin. At dahil doon ay sobrang tumaas talaga ang paghanga at respeto ko sa kanya. Lolo, mauna na ho kayo sa labas. May sasabihin lang ho ako kay Kuya Joaquin. Ganun ba? O siya, sige. Bilisan mo lang at naghihintay ang lola mo sa atin. Nang iwan kami ni Lolo sa bahay ni Kuya Joaquin ay iniabot ko agad sa kanya ang mutya na ipinahiram niya sa akin. Ang sabi ko ay naiintindihan ko na ngayon ang ibig niyang sabihin, kaya hindi ko nakakakailangan yun. Pero imbes ay tinawanan niya ako. Sa tingin mo ba, ipapahiram ko sa'yo yan dahil lang sa gusto kong maintindihan mo ko? Nagkakamali ka doon, Basti. Anong ibig mong sabihin, Kuya? May iba akong mas malalim na dahilan kung bakit ko ginawa yon. Ang totoo niyan, matagal na kitang gustong turuan ng lahat ng nalalaman ko tungkol sa panggagamot. Kaya gusto kitang hikayatin na magkaroon ng interes dito sa ginagawa ko. Medyo napanganga ako nang sabihin sa akin yun ni Kuya Joaquin. Hindi ko kasi akalain na yun pala ang dahilan kaya niya ipinahiram sa akin yung anting-anting niyang mutya ng kalamansi. Sa totoo lang, Sir Jupiter, pagkasabi niya sa akin noon ay gustong-gusto ko talagang tanggapin ang iniaalok niya sa akin. Kaya lang, bigla akong napatingin nun sa labas kung saan nakatayo ang aking Lolo Emil. Nagkasalubong ang mga tingin namin at basang-basa ko sa ekspresyon ng mga mata niya na ayaw niyang pumayag sa gustong gawin ni Kuya Joaquin. Minitian ko lang nun si Lolo, Sir Jupiter. Alam kong nag-aalala lang siya para sa akin. At hindi ako masamang apo para suwayin siya ng mga panahong yun. Kaya naman, Pasensya ka na, Kuya Joaquin. Marami ka pa naman sigurong mahahanap na mas malaki ang potensyal kaysa sa akin. Okay na ako sa normal na buhay. Kaya hindi ko na lang tatanggapin ang alok mo.
Inaasahan kong kakikitaan ko ng pagkadismaya si Kuya Joaquin noon, pero imbes ay nginitian niya ako at tinapik sa balikat. Pagkatapos ay inaya niya na ako noon palabas para makatuloy na kami ni na Lolo. Pagkatapos ng gabing yun, Sir Jupiter, nabalitaan namin na unti-unti nangang bumuti ang lagay ni Ate Mabel. Nang dumalaw nga siya sa tindahan namin sa palengke, ay nagulat pa ako nang makitang bumalik na sa dati ang kutis at laman niya. Hindi na siya ganun kapayat at hindi na nagbibitak-bitak pa ang kanyang balat. Mas malusog na siyang tingnan ulit kaysa nung huli kaming nagkita. Kaya malaki ang pasalamat nila kay Kuya Joaquin. Dahil nga doon, si Mang Roger ay talagang sinasadya pa si Kuya Joaquin sa bahay niya para lang bigyan ng kung ano-ano. Tulad ng saging, ulam at kung ano-ano pang pagkain. Samantala po pagkatapos daw ng gabi ng sagala, ay hindi na nakita pa ulit ng kahit sino sa lugar namin yung gumanap bilang Reyna Elena. Walang nakapagsabi kung saan siya nagtago. Pero alam naman naming umalis talaga siya ng sadya sa pag-aakalang matatakasan niya si Kuya Joaquin. Ganun pa man ay naging tahimik na lang kami sa katotohanan at hinayaan na lang namin na ang antingerong si Kuya Joaquin ang isang tumapos ng lahat. Basta ang alam ko lang, pagkalipas ng 2 buwan noon natagpo ang palutang-lutang sa isang ilog sa kabilang barangay ang babaeng yon. May nakakita kasi sa kanya nung gabi na tumalon daw siya doon at nagpakalunod. Parang nawala raw ito sa katinuan. Siguro ay dahil na rin sa sobrang tindi ng dinanas niyang parusa. Siya mismo ang naghirap sa kasakimang ipinaranas niya sa iba dahil hindi na inaasahang ibabalik yun sa kanya ng panahon. Sir Jupiter, pagkatapos ng lahat ng yun ay hindi naman na ako inalok pa ulit ni Kuya Joaquin na matutunan ang lahat ng alam niya. Pero meron po akong isang sikreto na hindi sinabi sa lolo ko. At hanggang ngayon ay itinatago ko pa rin sa iba. Ang totoo po, Sir Jupiter, ay hindi naman binawi sa akin ni Kuya Joaquin ang mutya. Dahil pwede ko raw yung gamitin bilang proteksyon para sa sarili ko, sa mga taong nasa paligid ko, at sa lahat. Basta maalamin ko lang daw kung paano ito gagamitin ng tama. Dahil doon, siguro naman po ngayon ay alam nyo na hanggang sa mga oras na ito ay nasa akin pa rin ang abilidad na kalakip ng mutya. At nagdadalawang isip ako na kung sakaling tumanda ako, ay ipapasa ko ito sa anak ko. Para kasing hindi ko gustong ipakita sa kanya ang parteng ito ng mundo natin. Kaya nga gusto ko sanang magtanong, mga kasityo. Paano kung napasa sa inyo ang abilidad na meron ako ngayon tungkol sa mutya ng kalamansi? Papayag ba kayo na maipasa sa magiging anak nyo ang abilidad na iyon? Sana po ay masagot nyo yan, mga kasityo. Aasahan ko po ang mga comment nyo kung sakali. Maraming salamat sa inyo in advance. Hanggang dito na lang. Baste. Parami ang gustong magpa-shoutout dito sa ating shoutout portion. Kaya naman eto na. Shoutout sa Ibanez family, Olitres family, Wilmy Villanueva. Shoutout din kay Kim Habel, Taylor Nuevo, Jimay Garganta. Shoutout din kay Mary Grace Alfonso, Jessica Huertas, Jandy at tutor ni Mike. Shoutout din kay Riza Ngasaw at kay Kim Habel. Siyempre sa mga hindi pa po nabanggit, huwag po kayo mag-alala at huwag mainip. Isa-isa lang po ang pagbati natin sa inyong lahat. Para po kayo masali sa ating shoutout portion, ilagay lang sa comment section ng inyong mga pangalan at gustong i-shoutout para maisama
sa susunod na batch ng ating isi-shoutout. Muli po mula sa bumubuo ng kwentong Takip Silim, Sityo Bangungot at Sityo Pangil. Ito po ang inyong lingkod, Jupiter Torres. Nagpapasalamat.